Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay ibabahagi po natin sa inyo ang mga kumakalat na balita na diumano ay matatanggap na ng lahat ng senior citizens ang hinihintay nilang 1,000 pesos kada buwan na social pension. Totoo kaya ito? Bakit marami ang nagkalat na fake news tungkol dito? Paano ba malalaman kung legit o totoo ang isang impormasyon? Ano nga ba ang katotohanan sa Universal Social Pension? Kung interesado kang malaman ang buong katotohanan sa mga balitang ito ay panoorin niyo po ito. Para makapagbigay linaw sa lahat. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin senior citizens. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. Para sa lahat ng senior citizens, National Commissions of Senior Citizens warns fake news. Universal Social Pension ang latest update. Ang katotohanan alamin. Himay-himayin po natin ngayon ang mga kumakalat na balita. Fake news number 1. Ang lahat daw ng senior citizens, mayaman man o mahirap, may pension man o wala, ay makakatanggap na ng social pension na tig 1,000 pesos kada buwan mula sa NCSC. Yan po ay hindi totoo. Wala pa pong aprobadong buwan ng 1,000 pesos sa lahat ng senior citizens. Tanging mga indigent senior citizens beneficiaries lamang ang kwalipikado sa Social Pension for Indigent Senior Citizens or SPISC program ng DSWD na makatanggap ng tig 1,000 pesos kada buwan. Ang Indigent Senior Citizens or SPISC program na makatanggap ng tig 1,000 pesos kada buwan ay nasa pamamahala pa po ng DSWD at hindi pa po ito na ililipat sa NCSC kaya't maling-mali po. Kumakalat na balita. At dahil DSWD pa ang humahawak, pawang mga indigent seniors pa lamang ang qualified na makatanggap ng tig 1,000 pesos sa ngayon hanggat hindi pa naisa sa batas ang universal pension. Fake news number 2. Ang lahat daw ng nagparehistro o nagparegister sa NCSC ay automatic na daw na makakatanggap ng buwan ng 1,000 pesos social pension. Ito po ay hindi totoo. Ang pag-register po natin online ay mula sa pamamahala ng NCSC. Ito ay paghahanda pa lamang sa pag-verify ng ating mga impormasyon para sa future benefits na pwede nating matanggap sa national government. Kaya't hindi po ito automatic na agad kang makakatanggap ng social pension na 1,000 pesos. At dahil nga ang DSWD pa rin ang namamahala sa social pension, ay tanging mga indigent seniors pa lamang ang qualified makatanggap ng buwan ng 1,000 pesos. E para saan nga ba ang pag-register online? Wala naman palang matatanggap, bakit bihi? Pang mag-register. Baka naman gagamitin lang ang data namin para sa kanilang interes. Para po sa kaalaman ng lahat, ang pag-register online ay paghahanda at magiging batayan kung sakali mang maisabatas ang panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. Isa rin po ito sa magiging database ng NCSC para ma-account ang lahat ng seniors na nasa octogenarian, nonagenarian at centenarian ages na mabigyan ng kaukulang cash benefits. Kaya't ang lahat po ng senior citizens, hindi lamang ang mga indigent seniors, kundi lahat po ay hinihikayat na magparehistro sa NCSC website para mapabilang po tayo sa database ng gobyerno. At alam niyo po ba na makakatulong din po ito once nagkaproblema po tayo sa ating lokal na pamahalaan para maibigay ang ating benepisyo, pwede po tayo mag-complain sa kanila at sila mismo ang makikipag-coordinate sa ating LGU. Sa ngayon ay marami pa rin ang hindi pa nakapagparehistro, kaya't hindi pa ma-account ng NCSC. Ang pondong ilalaan sa lahat ng mga kwalipikadong mabibigyan ng tig 10,000 pesos at 100,000 pesos cash benefits. Sa ngayon, ang programa pa lamang ng NCSC ay ang pagbibigay ng tig 10,000 at 100,000 pesos sa lahat ng umabot sa 80, 85, 90, 95 at ang 100 years old. At ang DSWD ang bahala sa 1,000 pesos kada buwan ng ating mga indigent beneficiaries. Para sa lahat po na nahihirapan mag-register online, ay pwede po tayong humingi ng tulong sa ating mga kaanak o sa ating OSCA office o sa mismong barangay para matulungan po tayo na makapagpa-register online.
Mas mainam na po na maaga pa lamang ay nakapagpa-register na tayo dahil magkakaproblema po tayo once nagkaroon na po ng mga bagong programa at bagong benepisyo na ilalaan po sa atin. Isa pang fake news number 4. May matatanggap ba na 11,000 o 5,000 pesos ngayong July ang lahat ng senior citizens? Ang ay hindi po totoo. Wala pong announcement ang DSWD o ang NCSC para sa pagbibigay ng alinmang cash benefits, maliban lamang sa 1,000 pesos buwanang pensyon ng mga indigent senior citizens lamang. Nakakalungkot lamang na may mga nagkakalat ng mga ganitong balita para lamang sa kanilang kapakanan at ang nakakalungkot din ay nadadamay ang mga tulad naming mga legit vlogger na nagbabahagi ng lehitimong impormasyon at nagbibigay ng kalituhan sa ating mga seniors. Para po sa kaalaman din ng lahat, ang mga legit na matatanggap pa lamang ng ating mga senior citizens ay ang mga sumusunod. 1,000 pesos pension sa lahat ng indigent beneficiaries mula sa DSWD. Ang 10,000 pesos at 100,000 pesos na binibigay naman ng NCSC sa lahat ng umabot sa milestone ages. At ang local pension mula sa bawat pamahalaan, ito ay bukod pa po sa national pension na binibigay. May ilang local government unit o municipality na nagbibigay ng Universal Local Social Pension sa kanilang mga senior citizens. Yan po ay depende pa rin sa bawat pondo ng LGU at sa kanilang programa. Usually yan po ay 500 pesos kada buwan. May ilang ding municipality ang nagbibigay ng birthday cash gift sa lahat ng kanilang mga senior citizens. Yan po ay kahit may SSS or isang indigent ay binibigyan po ng birthday cash gift, subalit nakadepende pa rin po ito sa kanilang municipality. Pero bakit marami pa ring indigent seniors ang hindi nakakatanggap ng social pension? Sa ngayon ay may mahigit 600,000 plus indigent senior citizens ang nasa waitlisted account pa rin ng DSWD. Ibig sabihin ay hindi pa rin sila qualified makatanggap ng social pension dahil sa kakulangan ng pondo ng national ay hindi pa nila kayang tustusan ang lahat ng indigent seniors na mabigyan ng social pension sa ngayon. Kaya't ito ay nananatili pa rin sa waitlisted beneficiaries. Isa pang fake news number 5. Universal Social Pension pasado na daw sa Kamara ngayong June kaya't makakatanggap na ang lahat this July. Ang sagot po dito ay hindi po yan totoo. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Universal Social Pension o ang House Bill 10432 ay naipasa sa Kamara noon pang Mayo ng nakaraang taon. Subalit dahil nga sa hindi ito na isabatas ngayong 19th Congress, ay magbaback to zero po itong muli dahil sa nagsara na nga ang 19th Congress. Ibig sabihin ang panukala ay babalik muli sa Kamara para maipasang muli sa third and final reading, bago ito maitransmit muli sa Senado at pagdebatehan para maaprubahan at mapirmahan na ni President Marcos para maging isang batas. Ito po ang magiging senaryos ng ating Universal Social Pension. Sa pagbubukas ng 20th Congress ngayong July ay panibagong panukala, panibagong pagdedebate at panibagong pag-aapruba ng mga panukala. At isa nga dito ay ang panukalang Universal Social Pension. Kaya't kailangang maipasang muli sa Kamara ang third at ang final reading. So, kailangan pa ring pagbutuhan ito ng Kamara para maaprubahang muli. At once bill is transmitted sa Senado, ang House Committee Chairman ay ihahain naman po ito sa plenary hall para mapagdebatehan at pagbutuhon din ng mga senador kung maaprubahan ba o hindi. At once finally aprobado na, itatransmit na ito sa Office of the President para mapirmahan at maging isang batas. Kapag naging isang batas na ang Universal Social Pension, kailangan pa po nating hintayin ang implementing guidelines bago pa po ito maipamahagi sa lahat. Kaya't imposible ang mga kumakalat na balita na ito ay isang ganap ng ang batas. Dahil dadaan pa po ito sa butas ng karayom kaya't medyo matatagalan na naman po ito. Lalo ngayon na busy ang lahat sa impeachment trial proceedings. Naway nakapagbigay linaw po ito sa ating mga senior citizens patungkol sa kanilang Universal Social Pension. Kung sa una pa lang ay kaduda-duda na ang title ng isang video ay wag na po natin itong panoorin para hindi makadagdag pang muli sa ating kaisipan at kalituhan. At maging mapanuri din po tayo kung ito ba ay isang national pension or local pension or isang cash assistance. Mas mabuti pa rin na sumangguni po tayo sa ating OSCA office o sa ating barangay. At disclaimer lang din po sa lahat. Ang Braille's Channel ay isang lehitimong channel kung saan nagbabahagi ng mga iba't ibang kaganapan at impormasyon na para po sa lahat hindi lamang sa ating mga senior citizens, maging sa iba pa.
Kaya't ang lahat po ng social pension payout po natin na binabahagi ngayon ay para po yan sa lahat ng indigent senior citizens na kabilang sa master list ng DSWD at yan po ay lagi po nating sinasabi sa huling bahagi ng ating video. Ang inyong lingkod kailanman ay hindi naghahangad ng anumang kapalit mula sa inyo kung hindi maipahatid po natin ang tama at legit na impormasyon na naaayon sa batas at sa guidelines ng bawat agencies. Ang anumang views na natatanggap po ng inyong lingkod ay galing mismo sa lahat ng nagtitiwala at naniniwala sa ating mga binabahagi, kaya't nagpapasalamat po akong muli sa inyong lahat. Makakaasa po kayo na mananatili po tayong legit at totoo dahil ang tunay na nagmamalasakit ay hindi nakikita sa dami ng views o ng kinikita, kung hindi sa dami ng nagtitiwala at nagmamahal. Maraming salamat pong muli and God bless po sa lahat.